nung tinatawag nilang mga BRI initiatives ng China, no? Itong Bukana Bridge. Hindi ko po alam ano naman ang nakain ng ating presidenteng bangag na biglang inangkin ang tulay na yan, nagpa-kending-kending pa doon sa tulay na yan, nagpa-picture-picture sa tulay na yan, at inangkin na kanyang legacy project. Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Kamusta naman po inyong Sabado, ha? Ako po ay kumain na naman sa isang buffet, so tataba na naman ako, no? Well, bagay, matagal na naman akong mataba. Ang hirap humindi sa masarap na pagkain. At dito sa Europa, pag meron kang itolukin, talaga naman po grabe ang kanilang itolukin. Talagang hinsusuko ka kahit gaano kang kalakas sa kumain, hindi mo kaya ubusin ang mga putahe na inaahin nila. Anyway, by now po, napanood yun na yung sinabi ni BP Sara sa Dahig na nagpapasalamat siya sa kanyang tatay, KPRRD, at sa gobyerno ng People's Republic of China para dun sa Bukana Bridge na inaangkin ng ating presidenteng bangag bilang bahagi ng kanyang legacy project. Naku, malinaw po nag-explanation ni BP Sara, no? Talagang kinakailangan po yung Bukana Bridge para maging viable yung coastal highway, no? At nang ma-bypass na nga yung pagdaan sa downtown ng Davao from north to south, no? And vice versa. Wala silang sapat na salapi at hindi naman na pwedeng mabigyan ng budget ng DBM, kaya ang ginawa ni Tatay Digong ay humingi siya ng tulong sa mga Chino, no? At ito yung sa ilang mga proyekto na napondohan sa ilalim ng tinatawag nilang mga BRI initiatives ng China, no? Itong Bukana Bridge. Hindi ko po alam ano naman ang nakain ng ating presidenteng bangag na biglang inangkin ang tulay na yan, nagpa-kending-kending pa doon sa tulay na yan, nagpa-picture-picture sa tulay na yan, at inangkin na kanyang legacy project. Dahil ba natapos sa kanyang termino? Well, pwede naman po yun, no? Pero wag naman niya sasabihin na legacy project niya. Kinakailangan, kilalanin naman niya na ang Tatay Digong ang humingi ng pondo sa China, ang nagbigay ng pera ay ang People's Republic of China. Paano niya aangkinin yun na hindi ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang tulay na yon? Mga Chino na inaaway niya ang nagbigay ng pondo. Ano ba yan? Yan ang hirap kasi kapag nakikipag-away ka na walang dahilan. O ano ngayon, di napahiya siya. Yung pag-angkin lang niya sa isang proyekto ng pinondohan ng inaaway niyang bansa, nakakahiya yun. Pero siyempre, dahil siya ay bangag, wika nga ng kanyang kapatid, hindi na niya nakikita kung bakit nakakahiya yun na inaangkin niya ang proyekto na pinondohan ng bansang inaaway niyang pilit. Talagang ganyan talaga mag-isip ang mga wala sa tamang pag-iisip. In any case, angkinin man niya yan, nagpasalamat naman si BP Sara sa kanyang tatay dahil siyang humanap ng paraan para maging realidad yung tulay na yan. At nagpasalamat siya, mas importante, sa People's Republic of China. Alam mo, hindi ko maintindihan dito sa ating gobyernong bangag talaga naman kung titignan nyo, yung mga proyekto na ginagawa ng China sa lahat ng mga bansa sa Southeast Asia, katiting lang ang napupunta sa ating proyekto. Bakit naman magbibigay kasi ng mga maraming proyektong China, ganong inaaway sila ng ating presidente? At bakit inaaway ang mga presidente natin? Dahil nga talagang kumikiling sa Amerika sa paniniwala na miski siya ay bangag, susuportahan siya ng mga Amerikano dahil pinapayagan ng presidenteng bangag ang paggamit ng ating mga base militar pag nagkaroon ng putukan, gerang putukan sa panig ng Amerika at ng China over Taiwan. Siyempre, matagal na nating sinasabi na wala naman tayong interest na makisali sa ganyang digmaan, no? Pero ang importante, makita, ma-realize ang lahat ng Pilipino kung anong nawawala sa atin. Kung tayo'y nagpapalakas ng ating pagkakaibigan sa bansang China, makakakuha tayo na kasing daming mga proyekto, kasing daming mga turista na galing sa China. Yung Thailand, nasa talaga sa totoo lang. I mean, gustong-gusto ko rin ng Thailand. Pero in terms of beauty, wala pong laban yung Thailand. 35 million tourists. At siguro, 10 million tourists galing lang sa People's Republic of China. Mantakin nyo yung hanap buhay na nabibigay sa mga Chino ng 10 million tourists na magaling sa mainland China. At sino ba naman kasi ngayon ang may pera para magbiyahe, no? Kundi ang mga Chino lamang. Tayo, 300,000 tourists dahil nga sinasabi ni Gibutidoro, lahat ng Chino na nagpupunta rito may batas na automatic mga espiya sila. Bakit nga naman pupunta rito mga Chinong mga turista, gayong meron sila problema sa kanilang seguridad. Hay, naku talaga, gumising na tayo mga kababayan. Kapag ang presidente wala sa tamang pag-iisip, wala tayong mabuting mahihita. Mabuti na lang
Yung 6 na taon na naging presidente si Tatay Digong, kahit papano, naging maigi ang relasyon natin sa China at naging dahilan kung bakit napondohan ng mga Chino yung inaangkin ngayon ni Marcos Jr. na Bukana Bridge. Pero malinaw po yan, pag-aangkin, pag-aangkin, pag-aangkin dahil walang sariling proyekto. Bakit naman magkakaroon ng proyekto yan? Alam naman natin na 1 trilyon ang nawala sa pondo ng Kabanang Bayan, nakalaan sana sa flood control, linamon ng mga buwaya. Buwayang pinatataba ni Marcos Jr. para pumirma ng impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Yan naman pong realidad. Kaya napakatindi ng korupsyon sa DPWH, pinambibili ng katapatan ng mga kongresista, mga tongresista at mga senatong para matuloy-tuloy ang pag-aalis kay Inday Sara Duterte. Pagpapatuloy ko nga pala po yung mga detalye pa ng mga sinasabi sa akin na informante ko ng mga plano nila. Nung una, sinabi ko na sa inyo, tutuloy pa rin nila ang charter change dahil wala silang plano na bumaba sa pwesto ang Bangag Marcos Jr. pagdating ng 2028. At ang gagawin daw nila ay tatanggalin ang term limits. Okay, isa yan. Yung isa pang plano nila, gurgurin na ang oposisyon. At nabilang ko na nga po, sino ba ang gugurgurin nila? 3 mga nakaupong senador, 4 pala, 5 na, Bongo, Bato, Chis Escudero, Joel Villanueva, at saka si Jinggoy Ejercito. O di ba? Pag nawala yung 5 yan, 19 na lang ang natitira. At syempre, ibang mga senador dyan, matatakot, no? Ang matitira na lang sa minorya dyan, ilan na lang? Mawawala na si Bongo, si Bato, o si Jinggoy, o di ba? Pag nawala yan, edi 3 nawala na, no? At konti na lang kinakailangan nila para makonvict si Sara Duterte at matanggal sa pwesto. At dyan papasok yung pangako ni Boying Rimulya na pag siya'y tinalagang ombudsman, sigurado niyang pakukulong itong si Inday Sara Duterte. Kasi nga ako naniniwala, kahit ganong mahilig mag-bend ng batas itong si Rimulya, dahil sinusuga naman niya yung sinabi ni, anong pangalan ni nung senador na may American citizenship, ay nako, kahit anong sabihin niya na the law can be bended, at nagsang-ayon naman itong si Boying Rimulya, ang katotohanan, the law is the law. The law might be harsh, but such is the law. Dura lex sed lex, no? Pero yun nga po, dapat kung susundin ni Ombudsman ang batas, hindi po pwedeng matanggal o hindi po pwedeng makasuhan ng kasong kriminal ang impeachable officer hanggang hindi sila natatanggal sa pwesto. Kaya nga importante sa kanila na bilin pa rin ang katapatan ng mga congressman at kaya naman napakadaming anomalya sa ating pantaunang budget. Now, hindi ko po alam kung talagang nasuri na ng mga Senado yung pantaunang budget natin para sa susunod na taon, no? Pero sa tingin ko, marami pa rin diyang nakapasok na mga kababalaghan dahil nga ngayon pa lang, inanunsyo na nila na pagdating ng Pebrero, bubuhayin na video. Ayan, nakabalik na naman tayo. Sorry po ha, at nawala yung ating video, may tumawag kasi. Sandali lang po ha, at merong mga nagpapadala sa akin ng mensahe, mga bagay-bagay. But anyway, gaya ng sinabi ko, kaya naman may korupsyon, kinakailangan nilang bilhin ang mga lagda ng mga congressman para tuluyan na ngang ma-impeach si BP Sara. At ngayon, tingin ko, talagang binibigyan din nila ng pagkakataon ng mga senatong na kumita dahil kinakailangan nilang bilhin ang desisyon na guilty. At kapag natanggal na nga si BP Sara sa kanyang opisina, kakasuhan na. So yan po kanilang master plan. No? Pero ang nakakatakot, buti sana kung yan ang gagawin lang nila. Pero talagang sinabi ng informante ko, talagang may planong gurgurin. Now, bago ako magtapos, alam nyo, hindi ako pumapatol doon sa mga chismis-chismis tungkol sa mga personal na bagay-bagay na mga ginagawa di umano ng mga politiko. No? Pero kakaiba itong sinabi ni Dean Chase tungkol doon sa tubig. It's too big. Too big time. Okay? Too big time. Well, sa akin po, ang konteksto naman yan, ang sabi ni Dean Chase, kasi nga po, yan ang nangyari sa isang sesyon ng pulboronic session. At sila nagpupunta sa mga sex parties. Kung totoo yan, talaga nakakadiri po at talagang yan po ay nagdadagdag na naman sa ating sinasabi na walang karapatang manatili ang presidente ang isang nagpapatubig at saka yun nga, di umano ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. No? Mantakin nyo, anong mukhang ihaharap ng Pilipinas kung pagdating ng Disyembre sa susunod na taon, tayo pa rin, Disyembre ba o Setyembre, kailan ba yung ASEAN Summit? Tayo pa rin ang chairman ng ASEAN. Paano naman sasalubungin
ng ating presidente na ganyan ang usapan na siya ay adik at mahilig sa tubig, tapos kakamay siya kay Donald Trump, tatamay siya sa bagong Prime Minister ng Japan at kung sino-sino pa. Sus Marios, mga Pilipino, bigyan nyo naman ng dignidad ang ating bayan at tanggalin na natin sa pwesto yan. Hindi ko po sinasabi na gumamit tayo ng dahas. Sinasabi ko, gamitin lang natin ang ating kapangyarihan bilang suberenyang taong bayan para sipain sa pwesto ang wala na sa tamang pag-iisip. Matagal na naman natin siya binigyan ng pagkakataon na pasinungalingan ang sinasabi na siya isang cocaine addict. Pero ayaw naman niyang mag-hair follicle test na tanging pamamaraan para nga mapasinungalingan yung mga paratang sa kanya. So mga kaibigan ha, bigyan naman natin ng kahihiyan ng bansa natin at sana po ay gamitin na natin ang ating kapangyarihan bilang soberenyang people at tayo ay mag-people power na pangatlong beses dahil hindi tayo natututo sa ating kasaysayan paulit-ulit. Pwede ba one last people power at hindi na natin sila pababalikin kahit kailan man. Sandali lang po ako ha, suspox hour kasi nasa tanghalian po ako ngayon at sayang naman yung eat all you can kung hindi ako kakain para malugi yung restaurant. So hayaan nyo muna akong kumain para malugi yung restaurant at bukas marami pa tayong pag-uusapan ng mga exciting at mga maiinit na bagay. Gusto niyo bang mag-usap tungkol sa tubig? Well, tatawagan ko pong mamaya-maya si Dean Chase at bagamat meron siyang broadcast tungkol doon sa Mr. Tubig, pahingi ng tubig, waiter, ay chismisan ko kayo kung may makuha ko kay Dean Chase. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha at hanggang bukas, ito po ang inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. Bye!